So magandang araw po sa inyo lahat, mga boss, mga amo, mga sir. Bali po, meron po tayong repair ngayon, coin changer. Medyo masaklap ang nangyari sa coin changer na to, pati nung bahay niya sila-sila. So sa akin din ang ganitong coin changer na to. Bali siguro pwede dito kasi ang problema nila sumusobra nung sukli niya. Tapos hindi tinatanggap ng barya. So kakalibrate ko na rin pati nung sa ano niya, sa bilak setter niya. Ito nung harapan niya, talagang wasak talaga. Siguro sa carrier to, nung pinadal dito sa akin, nung carrier hindi naiba to. Kaya yan, wasak talaga as in. So ngayon, nung gagawin na natin dito, ayusin natin to nung coin hooker niya. Tapos calibrate na rin. So siguro yun na lang muna, tapos pakita ko na sa inyo isa-isa. So, ganito ang nangyari. Bali, kinalas ko muna sa may box niya kasi ng box niya mismo is hindi na talaga asin magagamit. Talagang sobrang wasak na niya. Kailangan na pata ng box niya. So, ngayon, kukumpirmahin ko pa sa may-ari nito kung papalitan ko ang box niya. Tapos, ito siya ngayon. Kinalas ko isa. So, bali, ang nakalagay dito is 5 piso nung nilalabas ng barya. So, bali, kunyari, maglalaglag ako ng 20 pesos. Ang ilalabas niya 4 na 5 piso. So testing muna natin. ₱20. Testing natin sa may coin acceptor niya. Hindi niya talaga yung 20. Sundaan. So subukan natin yung sundaan. Bilak setter nito, ito. So ngayon makikita yung nag-count siya ng 100. Kailangan 50 perasong ₱5 piso ang nilalabas niya. Bigyan natin ng start. So ayun ang problema niya, mahirap lumabas ng barya, hindi siya makapaglabas. Pag lumabas mga tumatalsik, ayan siya tumatalsik. So yun ang nagiging problema niya. Bali kulang nung binibigay na na barya, tapos nagkakaroon ng error. So bali meron siyang kulang na 20 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 20 pesos. 20 pesos nung kulang niya. Kailangan pa natin i-start. So ang nagiging problema nito ngayon is yung hooper niya mismo. So bali babakasin ng hooper niya para makapag-pension ng maayos nung barya niya. So kailangan i-ayos itong loob niya. Bali ito lang magiging problema niya. Bakasin natin. Tapos yung sensor niya dito is parang hindi din natanggap ng ibang bill. So ayusin din natin siya. Update ko kayo. Naayos na to. Isa-isahin po natin.
So tinanggap pa rin 20 pesos na luma, pero sa 20 ito hindi na tinatanggap. Ano pa natin siya, i-calibrate pa natin. Medyo parang talagang tumambak na to, natambak sa kanila. Sa medyo matagal na rin, kita naman sa hooper niya is medyo lumang-luma na talaga. So ayun, try natin ng hooper niya, ayusin natin, tapos saan natin to linisin nung linisin nung ano niya, nung bill acceptor niya. Pero sa dito naman sa may coin slot niya, may okay pa naman, tumatanggap pa naman. So ayan, 1 piso natanggap niya, so okay pa naman. So wala problema sa ano niya, pero linisin na rin natin to. Tabi ko muna lahat to, tapos ito ayusin ko. Patay mo natin lahat to. Natest ko na siya. So bali magiging ano ko dito, bali linis lang to, calibrate to, tapos ito rin i-calibrate din, tapos okay na. Tapos lipat natin sa ano. Pero kakausapin ko pa yung may-ari nito kung ilipat na lang ba namin sa may box niya, kasi ng box niya mismo is medyo hindi na maganda ang itsura, saka hindi na rin magagamit ng maayos. Talagang as in talagang patapon na, talagang lumang-luma na, pabulok na. So kailangan palitan ng bagong box. May ready naman akong naka-ready box dyan para sa coin changer niya. So yun na lang siguro, ayusin ko pa to, tapos update ko kayo. Pero habang inaayos ko to, naka-roll pa rin yung camera natin, so makikita nyo pa rin paano inaayos ko. So okay, ngayon okay na nung ano niya, nung coin hooper niya. So try muna natin kung calibrated na ba siya. Sinig ko na rin para kung sakaling kung sa amin magbabara, inaas ko na rin. Bali kaya natin 100 kung tama na ba nung inano niya. Maglalagay yung 100, kailangan nilabas nito 10 piso. Tama ba? 20 pa lang, 25 piso. So, hindi ka kasya nung ano ko, hindi ka kasya nung nandiyan nakalagay. So 50 lang siguro, 50. Kaya natin. So kinahan niya ng 50. Ito nakalagay sa indicator niya, bali 50 pesos. Kaya natin switch natin yung button niya, start button. So 50 pesos, 1, 2, 3, 4, 5. So bali 50 pesos, 1, 2, 3, 4, 5. So calibrated na sa sub 50. Kakasaya sa 100, mukhang hindi yung kasi 100, pero try natin 100. So kailangan nyo ng 100, try natin.
So kailangan 20 ano to, tagi 5 piso. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 20 kilo 5 piso to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20. So okay na siya sa 20. Calibrated na siya. Tingnan natin ng 20 pesos. Kailangan 4 ng 5 ang lalabas dito. So 20 pesos nakalagay sa indicator nila. So try natin. Start button. ₱20. Try natin naman ngayon ng ano niya, yung coin slot. So nagkaroon ng coin slot niya. Bali ang mangyari dito parang pabuo naman. Kunwari ito 5 pisong tagpipiso. Ayan, 5 pisong tagpipiso. Maghuhulog ako. 1. So ayan, 5 piso. 5 piso. So mangyayari pag na-start ko to, bali may lalabas dapat dito na isang perasong 5 piso. So 5 piso. Tama-tama, gawin natin 10 piso. 2, 4, 6, 8. So 10 piso, hulog natin. So ayan, 10 piso. Sa indicator na nalagay, 10 piso din. Try natin yung hulog, try natin yung start. Kailangan 5 piso ang lalabas dito. So 2 piso. So okay na nung ano niya. Okay na nung coin changer niya. So box na lang. Kakausapin ko pa ng may-ari nito kung papayag ba siyang palitan ko ng box o magpapadala sa alam ng ganito to, sila lang magbubuo ng box nila. Siguro gano'n na lang siguro kasi ng box na kanya hindi na magagamit talaga, as in talagang sila na, hindi ko na rin may pipix yun, kaya kailangan ng bagong box yun. So siguro ang ganito na lang nung aking video. Sana kahit pa nagkaroon kayo ng idea kung saan nyo aayusin nung changer nyo pag nagkaroon ng problema. So nagkakabara siya, pag nagkakabara siya kailangan ayusin nyo dito sa likod, kasi itong tatlong to kailangan nakapasok ng butas sa butas to. So hindi siya pwedeng nakaangat, kaya siya nagkakaroon ng bara. Minsan naman kaya siya nagkakaroon ng bara dahil nga medyo maliit ng barya, kaya pumapasok mismo sa loob. Ayun, sa loob mismo pumapasok. So dun siya nagkakaroon ng barado, masyadong maliit ng barya. Lalo nung tagpipiso, talagang normal sa magpagbabara yun nung tagpipiso, kasi sobrang liit nito. Kung kukumpara nyo sa kukumpara nyo sa 5 piso, so ganyan siya manipis. Kaya talagang asahan nyo minsan may magbabara na piso. Kung piso ang dinidispense ninyo, asahan nyo na yon. Tapos minsan naman sa sobra, pag sumusobra ng barya ninyo, so ang aayusin nyo dito, ito yung parang stopper nya. So kailangan medyo nakalubog siya, nakakawit, kailangan tumatama mismo sa barya. Narito ng barya, ito ng kawit nya, kailangan tumatama mismo para pag nagbibilang si system, nahaharang niya pag tapos na, hindi siya nung walang harang. Kasi pag minsan
nawawala ng harang, kaya may nakakalusot na barya, minsan 2 piso, 3 piso. So yun yung nakakalusot, minsan sobra. Minsan naman pag nagkaroon naman ng kulang, doon pa rin siya, dito pa rin. Minsan naman kasi pag nagkaroon ng kulang, masyado nang mababa nung kawit niya, kaya minsan lahat na nahaharang niya, hindi na masyadong nakakaaluan, nakakaalis ng barya. So ganoon ang nangyayari. So ngayon, siguro hanggang dito na ng aking video, at sana may natutunan kayo kahit paano sa aking video na to. Hindi man lang ito tutorial, parang nagkulang ng idea kung paano siya ayusin yung coin changer ninyo. So medyo magulo kung nakikita nyo naman, magulo kasi nga tinanggal ko na sa box mismo. So kakausapin ko na nung may-ari, no, na palitan ko na lang ng box niya para pagdating sa kanya hindi siya problema, gagamitin na lang niya para operate na siya, hindi siya gagawa ng box niya, at hindi na malilito siya kung saan niya ilalagay ito, kung saan siya isasaksak to. So bali no hassle na, hindi siya magkakaroon ng hassle na. So siguro hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood ninyo, at sana huwag kayong magsasawa sa akin munting vlog, at sana naman paki-follow naman po ako para po ito paano matulungan ko po kayo, at siyempre matulungan nyo din po ako bilang isang maliit na vlogger at content creator, lalo na po sa aking YouTube channel. Medyo kukunti pa lang po talaga ang aking mga subscriber, 17 subscriber pa lang. Sana naman po madagdagan naman po yun, para kahit paano po mapagpatuloy po ang aking pagbablog at pagbibigay ng idea sa inyo, at saka po mga service na rin sa inyo. Kung meron po kayong mga nasirang bendo o coin changer para sa inyong PisoNet, so ito ginagamit kasi to sa mga PisoNet to. So maraming nakakaalam sa mga PisoNet owner dyan, kaya nailangan ito lalo na ng mga pabarya, kasi less hassle to pag may ganito ka, hindi ka nakakatukin na mga kabataan na kuya pabarya, ate pabarya. So kaya ginawa itong ganitong klaseng system, coin changer, para po sa ating mga PisoNet owner. So kung wala po ang PisoNet owner at interesado po kayo, pwede nyo po akong i-message. Bali po nung aking coin changer po may kataasan, kasi po hindi na po ganito ang hooper ko. Medyo nag-upgrade na po ako ng hooper, kasi po may 3 uri na po ng hooper ngayon. Meron tayo nung galvanized mismo nung nandito, nung mismong hooper niya, yung galvanized mismo. Yun ang medyo pricey, kaya medyo mataas din ang aking bigay. Tapos meron naman tayo nung natawag nung itim na hooper. So ito siya, patanong sa inyo, ito nung hooper na itim. So medyo pricey din siya, at dito medyo hindi ka problema sa barado, sa medyo malaki nung lagayan niya mismo ng barya. Kasi itong mga sinaunang hooper na to tested na to, medyo masait sa ulo to. Ito ng mga laging nai-encounter ng mga PisoNet owner na kulang nung baryang sinusukli ng kanilang coin changer, o minsan sobra. Pag sobra, lugi siya, kasi minsan hindi na sinasabi ng mga client nila, ng mga bata, pag sobra nang binibigay. Siyempre kahit may mga bata ngayon medyo makukulit, hindi natin maiiwasan yung kunwari nagpabarya siya ng 20 pesos, tapos ang lumabas sa kanya 25. So gagawin nun, papabuo niya naman to sa iba para makapagpabarya naman siya sa'yo. So kumikita siya, ganun ang nangyayari. So tayo naman mga PisoNet owner, nalulugi naman tayo. Sa akin hindi ko na recommended na mga ganito, pero meron pa rin naman tayo mga ganito, mga pero sa akin kasi binago ko na nung ganito ko, hindi ko na inaano to, hindi na makakita sa akin ng ganitong klaseng hooper, kasi medyo may sait sa ulo to. Pero kung kabisado nyo naman talaga ang hooper na to, hindi naman talaga sait sa ulo, konting calibrate lang, okay naman siya. So tutusin lang, kaso nga lang ginawa itong hooper na to para naman sa mga malalaking barya tulad nito, hindi po sa mga maliliit na barya tulad ng piso. Dito po sila nagkakaroon ng problema, kasi hindi naman po talaga made in Philippines to, kaya hindi naaano ng barya natin, hindi nila naiiwasan ng bara at sobra. So siguro hanggang doon na lang mga bossing. Dito kami siguro tapusin ang aking vlog, and once again, this is Protect Traveler. Peace out, bye bye. Whoop!